Yung si ano, AR de la Serna, si Mr. Supernatural, no? Pero tahimik na ho, mga kababayan. Tahimik na ho, mga bossing. Huwag na nating isama dito. Si Rocky na lang po. Alam na alam mo yan, I am Batman, ha? Halatang halata, na mahilig kang manood ng ano, ng alam mo na yon, yung kulay dilaw, medyo maladilaw na mala-orange na logo, ha? Alam mo yan, ha? Oh. Sir, have you made any... Para malungkot kayo eh. Have you made any representations with the law? Nawala yung Sponky. Kaya... Ayop na tawa yan. Anyway, mga kababayan, grabe si John Vic. Ano? Teka lang. Kayong dalawa, naghahagigigan kayo dalawa. Diyos ko po, si John Vic. Anyway, mga bossing, bumungo tayo doon sa susunod nating topic ho, mga kababayan. Ako, kung maalala nyo po, November 14, 2025. balikan lang po natin yung mga senators insertion daw po, di umano, mga kababayan, ha? November 14, 2025, nang idetalye ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umano'y sistema ng korupsyon sa budget ng ahensya. Aniya, mula sa pagbuo pa lang ng National Expenditure Program o NEP, tila meron na agad designated proponents at sponsors ng mga proyekto na siyang tumatanggap ng porsyento o kickback. Biruin mo po yan. Kung ano po yung nasimulan, kung saan po umabot, mga boss chief mo, sir, yung pagpapaimbestiga ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga flood controls, doon sa mga ghost project. Di ho ba? Ang layo nang inabot to, mga kababayan. O kaya nga yung ibang mga senators, tahimik na ho, mga bossing eh. Isa sa mga umano'y Hindi na po nga mga nagsasalita eh. Meron pang napapabalita na may mag-goodbye na daw po at ayaw na mapasama yung kanilang mga pangalan kapag ka nagpapakandak ng survey. Siguro nadala, ay iba pala ang pamunuan ni Bongbong Marcos. Tahimik na lang ako, hindi na ako magsasalita. Kilala niyo kung sino yon? architect ng sistema. Walang iba kundi ang yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa flood control scandal, naging laman ng mga balita. Hindi, matanong ko lang ho mga bossing. Manny Rosario, live ba ito, Boss Mark? Live na live tayo, no? At ito, mga bossing, no, sasabihin ko sa inyo, sa gabi, ang live natin, between alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, pero yung gabi po, ulitin ko, yung gabi dyan sa inyo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, yan yung time ng live natin, no? Sa umaga naman, no, mga kababayan, ay, ano tayo, kumbaga, baka po bumalik na tayo doon sa lumang-lumang oras natin na alas 8 hanggang alas 8:30 ng gabi po, mga bossing, no? So ulit, alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga, mga kababayan. Magiging consistent na po tayo araw-araw kasi wala na, tapos na ang aking ginagawa. Tapos na din ang aking bakasyon, mga bossing. So kaya, alas 8 hanggang alas 8:30, yan ang umpisa ng ating vlog sa umaga. At sa gabi naman po, mga bossing, ay ganun din. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Yan po yung mga timing natin. Araw-araw naka-live na po ulit tayo. Kagaya nung mga nakaraang taon. O game! Ang mga dokumentong naglalaman umano ng listahan ng mga proyektong ipinasok sa NEP at kung sino ang mga proponent o nag-request nito. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng kopya ng umano'y DPWH leaks. Nilalaman nito ang listahan. Babalik lang ho natin, mga kababayan, no? Para kayo meron kayong magiging guide pagdating ng 2028 election. Baka syempre, baka makalimutan ninyo. Di ba? Ito naman po galing doon sa mga lehitimo na mga nagbabalita. Para hindi ho natin makalimutan. Kagaya ko, hanggang ngayon, nasa utak ko pa din. Loren Legarda, simula nung nanalo ito, nung 2022, ay kampito doon sa mga makabundok. Naalala ko, pagka nagre-elect sa susunod, alam ko na, no? Tapos, Loren Legarda, meron tong anak na doon si Solar Boy, na
pinagmumulta ng 24 na bilyong piso. Oh, di ba? Yung gano'n, nakita natin, huling nakita natin, pinag-iinitan ni Loren Legarda, si Garin, sa Department of Energy. Oh, alam nyo na kung bakit. ng mga senador na nag-request daw ng mga proyekto at ang detalye ng mga proyektong ito para sa 2025 NEP. Pinakamaraming requested projects umano si former Senator at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara na proponent ng 105 projects sa 2025 NEP. July 2024 na-appoint si Angara bilang DepEd Secretary mula sa pagiging isang senador, ilang buwan matapos simulan ang budget setting para sa 2025. Pati si Angara nababanggit, Pumapangalawa si Senator Cheese Escudero Ako pa si Cheese Escudero. na may 34 projects. Hanggang ngayon talaga tahimik na si Boss Cheese. Ano po siguro, gusto na tahimik na buhay. Siguro medyo nadalaho, mga kababayan. Ikatlo si Senator Joel Villanueva. Tayong mga Pilipino, meron tayong gawi na Naku, pag nalagpasan ko to, hindi na ako uulit. Jorge Edralin, Naku, pag nalagpasan ko itong mga problema na ito, hindi na ako uulit. Di ba may ganun tayong galaw, no? Na may 30 projects. Ikaapat si Senator Amy Marcos na may Si Amy Marcos, kaya naman pala galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi may mga ganito din 28 projects. 14 projects Siguro, iniisip niya, kapatid, wag mo nang dalihin niya mga ganyang issue. Baka masama pa yung pangalan ko kasi mayroong mga ganito, may mga issue din. Baka kaya ganyan. Di po ba? naman ang nakalaan para kay Senators Alan at Pia Cayetano. Ako yung magkapatid na Cayetano, na alam naman natin, na Duterte. Baka naman sa 2028, magpapaniwala na naman kayo doon sa kada pamilya, may 10,000, ha? Baka naman kayo magpapaniwala. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, anong tahimik si Cheese? Baka nag-iisip na mag-asylum sa ibang bansa si Cheese. Hindi ho natin alam. Pwede, maaari. Yang iniisip nyo po. 11 projects para kay Senator Mark Villar. 11 projects din para kay Senator Grace Poe. Tig-siyam sina Senators Raffy Tulfo at former Senator Bong Revilla. Ito naman ng mga proyekto na to, mga kababayan. Kumbaga, ipinapaliwanag lang ho na ito, may mga proyekto, ganito, ganyan. No? Hindi naman po sinabi na lahat ng nabanggit at lahat ng mga proyekto na yon ay goes at mga substandard na proyekto. Hindi naman po siya sabi. Kumbaga, ipinapaliwanag lang po na ang pinakamararaming mga proyekto. Kaso, nangunguna sila Cheese Escudero. Tapos may mga 142 billion insertion pa ng mga ibang senador na tumapat lang ho siguro doon sa bayan nila. Hindi naman siguro sinadya na para sa kanila yun, Ito para kay former Senator Coco Pimentel. Tig-anim naman sina Senators Migs Zubiri at Jinggoy Estrada. Tigilan natin yan. Ilipat natin dito. Paano kaya ito? Pandin ng dokumento. Paano kaya ito?